gamit kong service ngayon si Beperman 150. Kung napanood nyo yung video ko na in-upload, pinalitan ko to ng susuyan. Ito yung susiyan niya. Yan, bago na ito. So ito yung gamit natin ngayon, gawa ng si Falcon ay for PMS na or for change oil na siya. Kaya lang wala silang mekaniko nung pumunta ako nung kailan ba yun, nakarang araw, linggo. Nung pumunta ako nung linggo, wala silang mekaniko. Kaya nung nag-vlog ako na pupunta ng ng kasa, so wala silang mechanic. Kaya ako na lang ang change oil nun. Bibilhan ko na lang ng langis. So 2 litrong langis ang bibilhin ko, mga kapindot, gawa ng itong si Falcon, si Beperman. Sabay ko na pag change oil. Medyo matagal-tagal na rin to hindi na change oil, mga kapindot. Pero nung chinik ko yung langis nito, malinaw pa, mga kapindot. So okay pa ang langis nito, hindi naman nagbabawas. Pero isabay na rin natin para isahan na lang. Pauwi na rin tayo ngayon. Galing tayo ng biyahe. So medyo hapon na tayo, mga kapindot, gawa ng galing pa ako ng Malulos, Bulacan. Tapos pagdating namin sa garahe, mayroon din kaming medical or annual physical examination namin. Yearly naman yung ginaganap, mga kapindot. Kaya medyo napahapon na yung uwi natin. Mga 2 oras lang naman, mga kapindot, na nasikaso ko yung kasi ando lang naman sa parking yung nagmedical sa amin. Kaya mabilis lang kasi doon na lahat. Kaya ngayon pauwi na. Kaya na-miss ko rin to si Beperman gamitin, mga kapindot, gawa ng siyempre nasanay tayo sa D-clutch. Tapos natambay to ng mga ilang buwan ba, kasi si Falcon nilabas ko September 15. Tapos nagamit ko si Falcon sa labas, siniservice ko pa labas si Falcon ay December na yata. December ko na si Falcon nagamit sa labas nung nakuha ko ng ORCR. December. So ilang buwan rin to natambay sa bahay. Yung matagal-tagal rin to natambay sa bahay, mga 3 buwan din to. Kaya nung pinaandar ko to, mga kapindot, biglang namatay. Kaya nung chinek ko kung bakit biglang namatay yung makina, so may ginawa rin akong video nun, mga kapindot, na siguro mga na yun, mga ilang linggo na, mag-iisang buwan na siguro yung video na yun, mga kapindot, nung ginawa ko to. Pinalitan ko siya ng gawa nito, CDI na battery operated. Kinonvert ko na siya. So ang stock nito anim yung 6 pin, kumbaga 6 pin siya. So kinonvert ko sa 4 pin. Gawa na yung stator coil nito, yung primary stator coil niya ay nasira na. Wala nang power, wala nang nilalabas na power. Kaya biglang namatay. Nung paggamit ko nito, nung ginamit ko kasi ito nung bago pa si Falcon, na bago ko pa ginamit si Falcon sa biyahe or sinervice ko papasok ng trabaho, ginamit ko to.
Nagduda na ako mga kapindot kasi biglang bumagsak yung minor niya. So natambay lang to ng mga ilang buwan. Biglang bumagsak yung minor niya. Masyadong mababa yung minor niya tapos namamatay. Kaya yun, may duda na ako na yun talaga yung ano nito, problema, stator talaga. Kaya naisipan ko na ano mga kapindot, mag CDI na lang ako. Palit na lang ako ng CDI kasi mas mahal ang stator assembly kaysa CDI. CDI magkano lang naman. Kaya hindi ko rin alam kung anong kaparehas na stator nito, kung pang TMX ba, TMX Alpha, kasi waluhan to eh. 8 ang winding nito, primary type. Siguro parehas lang to sa ano, TMX Alpha. Parehas lang sila ng wires eh, TMX Alpha. May kutob ako na parehas sila ng stator. Pero hindi pa rin ako bumili ng stator mga kapindot kasi ganun din naman, mabilis masira yung replacement isa original. So 5 taon na to bago bumigay yung ano niya, primary lang naman nasira mga kapindot. Kaya biglang nawala ng power. Yung tinisting ko ayaw na mandar. Tinisting ko sa ano, sa tawag nito, sa ano to, yung spark plug, kung mayroong ano, mayroong nilalabas na ano, power. So wala talaga yung tinisting ko, kaya nag-decide na ako na magpalit na lang ng ano, CDI, yung battery operated na. So gumanda pa nga ang hatak nito mga kapindot nung pinalitan ko ng CDI. Biglang lumakas yung ano nito kasi yung power niya. So paano yung solid na yung nilalabas niya. Medyo traffic dito mga kapindot, may nangyari yata ditong banggaan. So na-upload ko na rin naman ngayon mga kapindot nung nagpalit ako ng ano, CDI. Hindi nga lang step by step mga kapindot, gawa nung time na yun na nag-video ako, maingay. So may mga sounds or baka makapiright tayo, kaya hindi maganda yung pagka video natin dun mga kapindot. May aksidente yata dito mga kapindot, iwan ko lang nangyari dito. Mayroon nga, kaya nagka-traffic. Iwan ko kung anong nangyari doon, aksidente ba, kasi parang sinakay na doon sa ambulansya eh. Ambulansya. So yun na nga mga kapindot, pagpasensyahan nyo na yung vlog natin tungkol dun sa pagpalit ng CDI. Hindi talaga step by step yun mga kapindot, pero sinabi ko naman sa inyo yung kung paano ko ginawa yung mga kapindot. Ando naman, hindi nga lang step by step, hindi ko lahat na ipakita ng ano, ng actual kung paano ko tinis, paano ko nasabi no na stator ano tawag dito, yun yung sira nya, stator coil. Bihira na kasi tayo makapag-vlog mga kapindot, gawa ng galing sa trabaho, puyat talaga, pagod. Nagpapahinga talaga ako para hindi tayo
over fatigue, baka mamaya hindi makayanan ng katawan natin, bigla tayong bumigay dyan sa biyahe. So bukas mga kapindot, update ko kayo after namin magpunta sa Imbi Santiago, kasi may follow up kami check up kay Mrs. na nakalmot ng pusa, magpa-antay rabies na naman, tsaka anti-titano. Kaya update ko kayo bukas mga kapindot pagka mag-change oil na tayo kay Viperman at saka kay kay Falcon. So 800 ml lang naman yun si Falcon, tapos dito kay Viperman 1 litro. Kung muna ka radiator to, so mag-a-add lang tayo ng 300 ml o basta mga 300 ml lang ang ilagay natin, kasi kailangan pang punuin ng nito radiator or so yan lang mga kapindot. Maraming salamat sa inyong panonood. So in-update ko lang naman kayo ngayong araw sa vlog na to, na hindi si Falcon yung service natin ngayong araw, hindi si Viperman. So may mga lumalabas na nito na version 2 version 3 pa, version 3 na yata yun, kasi ang version 2 yun yung malalaki ang tawag nito, yung decals. Yun ba yung, iwan ko kung version 3 na yung malalaki ang decals, kasi may lumabas nito mga kapindot yung FI. Yun nga lang, ginawa lang din nilang FI pero air cooled pa rin, so wala pa rin, in FI lang. Dapat inano na nila talaga, ginawa nilang liquid cooled para nakasabay kay Rosiflim, kasi si Rosiflim naglabas ng FI diniretso na talaga, ginawang liquid cooled. Mas maganda pa si Rosy pag nagano talaga upgrade diretso. Yung Rosiflim 150X nila, kapareho lang yata ng engine yun kay kay Plus 150X. So ayan mga kapindot, maraming salamat sa inyong panonood at walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. Paki-like, paki-share, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe mga kapindot, pa-subscribe na rin na lang din ako mga kapindot. Ayan, para marami pa tayong gagawing vlog or video mga kapindot. Pag nagka oras tayo, ng sapat na oras talaga para sa gawa natin ng video. Medyo pa ngayon kasi masyado pang busy, marami pang biyahe. So yun lang mga kapindot, ride safe, peace out, bye bye.